Saan ka man naroroon, mahal ko, mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Lovimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, ihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines, ang unang yugto ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Kung Mawawala ang Pag-ibig. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. Cedes, nasaan ba si Katrina? Hindi pa siya umuwi. Ano? Saan ba siya pumunta? Naglaba siya doon sa sapa. Hindi ko alam kung tapos na. Siguro nagkita na naman sila ng boyfriend niya. Kaya hanggang ngayon ay wala pa. Hayaan mo lang kung nagkita sila. Sa bagay, nasa hustong gulang na. Pero mas mabuti kung dito sa bahay dalawin ni Jome si Katrina. Mabait naman si Jomel. Kaya panatag ang anak natin kahit saan sila magkita. Totoo yan. Teka, may sasabihin ka ba? Kaya tinanong mo agad kung nasaan si Katrina. Nakapag-usap kami ni Manolo at gusto raw na kunin ang anak natin para maging katulong nila. Kung gusto niya at gusto rin natin. Ay, ganon. Dalawa lang ang pagsisilbihan niya kung sakali. Yung anak niyang nurse at si Manolo lang. Yung ibang anak ni Manolo? Nasa Maynila naman nagtatrabaho. At ang sabi ni Manolo ay malaki ang ibibigay na sweldo sa anak natin kung gusto niya. Magkano naman kung sakali? Ay, ano daw 8,000 kada buwan. Ay, ganun ba? Malaki naman pala pero payag kaya si Katrina? Bakit hindi niya gusto? Naka-standby lang naman siya dito. Nag-iisang anak natin si Katrina at hindi naman tayo nagkukulang. 3 beses kumakain naman isang araw. Oo, Cedes. Pero iba yung may trabaho. Baka mabigyan ako ng pambili ng pantalon at t-shirt. Ay, kung ako lang ang masunod,
Hindi na dapat magtrabaho ang anak natin. Isipin mo na matatanda na tayo at kailangan na magtrabaho siya. Paano na lang kung wala na tayo dito sa mundo? Paano siya mabubuhay? Tignan mo yung mga lumilipad. Nakakatuwa sila. Sumasabit sa mga sanga-sanga. Sila ang saksi sa ating matamis na pagmamahalan. Oo nga, Jomel. I love you so much, Katrina. I love you so much, Jomel. Pangako ko. Dito sa burol na tagpuan natin, magpapatayo ako ng tirahan para sa ating pagmamahalan. Ano? Ang pangarap ay walang bayad. Kaya pabayaan mo akong mangarap para sa ating bubuuing pamilya. Maraming bunga na naman ang itinanim kong gulay at pwede nang pitasin. Tawagan ko yung namamakyaw na pumunta rito para bilhin ang anin kong gulay. Oh, best friend! Huwag kang masyadong masipag. Jenna? Mabuti naman at nakapasyal ka dito sa bukid. Oo naman. Maraming bungang tanim mong gulay Oo. Tingnan mo yung kamatis. Ang daming bunga. Ganon din ang tanim kong bawang. Ang lalaki. Mabilis kang yayaman dyan dahil sa kasipagan mo at ang galing mo magtanim. Iba talaga pagtapos ka ng agriculture. Oo, Jen. Mas daig mo pa ang mga professional dyan Mas malaki ang kinikita mo sa pagtatanim ng gulay kesa sa sweldo nila. May konti lang. Wala pang mag-uutos sa'yo na boss mo. Kundi, ikaw ang boss ng sarili mo. Oo. Bakit mas gusto mong magsaka kesa mag-apply ka sa opisina at hindi ka sana magbibilad sa init ng araw? Limitado ang sweldo o kita mo sa opisina. Pero ikaw na din ang nagsabi na mas mabuti dito dahil wala akong amo. Ako ang boss. Sa bagay, tama ka dyan, Jomel. At gusto ko pang palawakin ang aking organic farm. Meron pa akong pwedeng pagtaniman sa bandaron. At madadagdagan ang pananim kong gulay. Wow! Maganda ang iyong plano At sigurado ako na todo ang iyong pag-asenso. Girl, I need you. I need your love. Ano ang sabi ninyo, Inay, Itay? Naghahanap ng katulong si Mang Manolo at gusto nila akong kunin, Inay? Oo, anak. 8,000 ang ibibigay na sweldo mo kung gusto mo. Kuwan, Itay, Inay. Hindi bale at malapit lang ang bahay natin sa bahay nila. Pero hindi ka namin pipilitin. Kung sa akin lang, kahit hindi ka papasok na katulong, di naman tayo nagkukulang. Inay? Hindi naman masama kung gusto mo. Kung gusto mo lang naman, kahit stay out ka, yun ang sabi sa akin. Kasi malapit din ang bahay nila. Kuwan, Itay, Inay.
pag-isipan ko muna. Sige. Pag-isipan mo nga, anak. Mabuti yan. Mas mabuti yung may pagtrabahoan ka para makabili ka rin ng gusto mong bilhin kung may pera ka. Kumusta naman ang pakikipag-usap nyo sa anak nyo, Simo? Gusto ba niyang maging katulong namin? Ay, hindi pa nakapagdesisyon, pero alam ko na gusto niya. Dalawa lang kami na pagsisilbihan niya. Yung ibang anak ko nasa Maynila. Hayaan mo at kakausapin ko uli pag uwi ko mamaya. Gusto kong malaman sa lalong madaling panahon ang desisyon niya. Para alam ko ang gagawin ko kung maghanap ako ng iba o hindi na. Oo, Manolo. Huwag kang mag-alala. Kung gusto niya, ay uutusan ko agad na pumunta siya dito sa bahay ninyo. Sedes, nasaan na naman yung anak natin? Nagpaalam na pupunta sa bahay ni na Jumel. Ano? Siguro pumunta roon para sabihin sa boyfriend niya na magtrabaho siya. Mabuti naman kung pumunta. Hindi kaya siya hadlangan ni Jumel? Ay, sa palagay ko, hindi naman. At isa pa, malapit lang naman ang bahay natin kina Manolo. Ay, yun na nga. Kaya hindi tayo mag-aalala kay Katrina. Kahit gabihin ng pag-uwi ay pwede. Ano ka mo, Katrina? Papasok kang katulong kina Don Manolo? Oo, sana. At ano bang naging desisyon mo? Hindi ko pa nga alam eh. Kaya pumarito ako dito para ipagpaalam sa'yo at kung ano naman ang nasa isip mo. Kung hahadlangan kita, sigurado na magagalit ang mga magulang mo sa akin. Kaya ikaw na ang bahala. Kung gusto mo o hindi, ikaw ang makakapagdesisyon. Hindi ka naman yata pinipilit. Kung ayaw mo, di hindi. Hindi naman, pero dalawa lang sila na pagsisilbihan ko. Sa bagay, malapit lang ang bahay ninyo sa bahay nila Don Manolo. Kaya walang problema sa pag-uwi mo. Oo nga eh. Iyan ang sabi ni Itay. Kahit stay out daw ako kung sakali. Mabuti naman kung ganun. Ay, kung ganun, papayagan mo ako? Gaya ng sinabi ko, ikaw ang bahala. O sige, subukan ko. Pero kung mahirapan ako, edi aalis na lang ako kaagad, hindi ba? Oh, Jenna, nakapasyal ka ulit dito sa bukid. Nakakaaliw dito, tahimik. Lalo na dito sa pinagpatayaan mo ng kubo, Jomel. Oo, Jenna. Kasi nasa lilim ng mangga at maraming fruit trees sa paligid. Kaya malamig ang simoy ng hangin. Oo nga. Maganda na paghiga-higaan dito, lalo na pag-araw. At malanghap mo ang sariwang hangin sa hilaga. Totoo yan. Kaya dito ang plano ko na pagpatayuan ng bahay namin ni Katrina. Maswerte si Catherine. Kaya? O malas niya? Dahil isa lang akong magsasaka. Uy, wag mong nilalang ang isang magsasaka ha. Kung walang isang kagaya mo na magsasaka,
Ano ang pagkain ng mga tao? Sa bagay, tama ka. Ay, siya nga pala. Ano yung nabalitaan ko na pumasok na katulong nila Don Manolo si Catherine? At pinayagan mo? Jenna, wala akong karapatan para hadlangan siya. Kahit nobya ko siya. Sa bagay. Mas mabuti kung magtrabaho siya para masanay sa mga gawaing bahay. Para pag mag-asawa na kami, hindi na siya maninibago. Oh. Oo nga naman. Siya nga pala, Jenna. Kung pwede ay samahan mo ako na pumitas ng mga bunga ng mga gulay ko. Dahil maraming nag-order eh. O sige, friend. Alam mo, naaaliw akong pumitas ng bunga ng mga gulay mo. Dahil hitik na hitik ang bunga. Siyempre naman. Tama sa alaga. At yun, ang kailangan para sa magandang ani. Talagang magaling kang magsasaka, Jumel. Isa kang agriculturist. Mas gusto pang magsaka kaysa pumasok sa opisina. Jenna, ito talaga ang pangarap ko eh. Kaya hinahangaan kita dyan. At nagsikap ako na nag-aral ng agrikulturista para magamit ko sa minana kong lupa. Isa kang uliran, Jumel. Ang mga magsasaka ay itinuturing na bayani ng isang bansa. Maraming salamat, Jenna, sa sinabi mong yan. Kaya naiinggit ako kay Catherine eh. Oh, bakit ka naman naiinggit? Oo, friend. Dahil ang gusto kong maging nobyo ay isang katulad mo. Ano? Girl, I need you. I need your love. Ano ka mo, anak? Gusto mo yung sinasabi ko na papasukan mong trabaho? Opo, itay. Hindi ba humadlang sa'yo si Jumel? Hindi naman po, itay. Mabuti naman kung ganon. Kaya pupunta ako kay Manolo na sasabihin ko na gusto mong magtrabaho sa kanila. Opo, itay. Ang masasabi ko, anak, mas mabuti kung may trabaho ka para may pera ka. Oo nga po, itay eh. Pero gusto ko sana yung stay out. Yung uuwi ako tuwing hapon po. O sige. Kung iyan ang gusto mo, walang problema. Yan ang sasabihin ko kay Don Manolo. Ano, gusto ba ng anak mo na manilbihan sa amin, ha, Simo? Oo, Manolo. Pero stay out ang gusto niya. Hindi bali at malapit ang bahay namin sa inyo. Kaya maaga na lang siyang pumasok. Sige, sabihin mo na magsisimula na siya at magtatrabaho na. Sige. Sasabihin ko sa kanya. Malaking halaga ang pinagbentahan ko ng pinitas nating gulay. Kaya, kunin mo ito bilang kaibigan. Kunin mo. Wow! 1,000! Ang laki naman nito, Jumel. Malaki nga kasi ang nagbentahan ko. At syempre, best friend kita. Wala namang iba.
Kaya kunin mo na. Salamat ha. Tutulong ulit ako sa iyo para pumitas ng gulay. Sure. Tatawagan kita uli. Siguro, malaki ng ipon mo, no? Meron namang konti. Yan ang gagamitin ko sa sinasabi kong organic farm. At ibibili ko ng aalagaan kong kambing. Wow, ang sipag mo talaga, friend. Kaya, maswerte ang magiging asawa mo na si Catherine. Ano? Saan kaya ako makakahanap ng katulad mo? Ah? Alam mo, kung may mandiligaw lang sa akin na tulad mo, sigurado sasagutin ko kaagad. Ano? Ay, masaya na ang anak natin dahil may trabaho na. Abay, oo naman. Para makabili siya ng gusto niyang bilhin. Kung nagawa natin na pag-aralin sana noon, hindi siya papasok na katulong. Ay, paano naman? Mahirap ang buhay natin. Kaya pasensya na siya kung hindi natin napag-aral sa kolehiyo. Sa bagay, kahit mahirap tayo, masaya naman tayo. Oo, Sedes. At yan ang pinagpapasalamat ko sa Diyos. Kung minsan gusto kong makipag-asawa na si Katrina. Hayaan mo lang muna siya. Gusto pang magsawa sa pagkadalaga. Lalo na, wala akong masabi dyan kay Dumel na nobyo niya. Salamat at gusto mo rin magsilbihan sa amin ng anak ko. Opo, Mang Manolo. Huwag kang mag-alala. Hindi kami strikto ng aking anak. Kung makita ko na masipag ka, baka dagdagan ko pang sweldo mo. Oh, totoo po, Mang Manolo? Oo. Oh, salamat naman po. Asahan po ninyo na magsisipag po ako. Sige. Tignan mo na kung ano yung pwede mong unahin na trabaho dyan. Maglaba dahil kailangan ng dalaga kung doktora ang uniforme niya. Opo, sige po. Puntahan ko na po yung mga labahin ko. Iwan ko na po muna kayo. Sige. Magandang anak ni Simo. Tamang-tama ang tangkad. Pero morena at parang nangungusap ang kanyang mga mata at ang kulot na itim na buhok. Ano ba naman dito? Parang bumabata ang pakiramdam ko nang makita ko si Katrina. Girl, I need you. I need your love. Magiliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng ating kwento sa linggong ito na pinamagatang Kung Mawawala ang Pag-ibig. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Mula sa panulat at direksyon, Lobimin Aquino Sr. Produksyon Supervision, Leyte Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo.